Walang kaibahan doon sa boss mo na nagsasabing teamwork tayo dito, pero siya lang ang nasusunod. Ano ba yan? Diba? O yung magulang na galit sa anak niya dahil nangungupya sa eskwela. Ngayon si tatay niloloko ang kanyang asawa. Ano ba yan? Fake, di ba? Yang ganyan, di ba? Taong simbahan na dapat mabait, pag nagkita-kita sa simbahan, walang katapusan ang pagkamarites nila sa ibang tao. Yung ganon, ano ba yan? Fake. Hindi ka makapaniwala sa ganon. Natural. Hindi ka masayang kasama yung mga yan. Kumbaga, huwad ang taong iyan. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled. Whoever humbles himself will be exalted." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, everybody. Good morning, Father. Pumasok ng bahay si Lolo Ingkong. Lolo, saan ka nang galing? Doon, sa kapitbahay, kay Lumboy. O, kumusta naman si Mang Lumboy? Ayun, galit na galit, naggagalaiti. At bakit? Ay, umorder ba naman ng bisikleta online? Napakamura. So, in-order niya. Pagbukas niya nung kahon, fake yung kanya nabili. Akala niya made in Japan. Nung buksan niya, made in China. Galit na siya kagad, doon pa lang. Nung tignan niya, fake yung nabili niya. Naloko siya. Akala niya yung binili niya, made in Japan na bisikleta, Shimano. At nung checka niya uli sa online, ay tama nga ang nakalagay, Shimona. Nung tignan niya yung bisikleta niya, Shimona, ay fake nga, naloko siya. Kaya pala ang mura ng bisikleta. Galit na siya. Tinawagan niya, hindi niya matawagan. Walang number. In-email niya, pareho lagi sagot, "How can we help you?" Mamaya, email na naman siya, "How may we help you?" Email ulit siya, "How may we help you?" Visit na yan. So, pinagtiisan na lang niya. So, unang-una, huwad yung nabili niya. Pangalawa, wala na siya magawa eh. So, sinubukan niya ng buuin yung bisikleta, ina-assemble niya na. Puro inchik ang nakasulat. Hindi niya mabasa. Ano ba to? Yun ang sabi niya. Kung ito made in Japan, kahit na mali-maling English, naka-English yan. Pero inchik. Siyempre, naka-drawing lang, di ba? Kung ano gagawin mo. Uso ngayon, naka-drawing na lang eh. Sabi niya, lagyan ng tornilyo. Nung buksan niya yung lalagyan ng tornilyo, 5 klaseng tornilyo. Alin dito ang gagamitin ko? So, hirap na hirap siya. Hirap buuin nung kanyang bisikleta. Ikaw ba naman, ikaw mahirap, itatabi mo na. Ano ba naman yan? Pahirap pa yan. So, una, fake. Pangalawa, ang hirap ayusin. Pangatlo, nabuo niya na yung bisikleta niya. Kaya lang, meron ibang lugar, kulang ang tornilyo. Kulang yung tornilyo ibinigay. Sabi niya ganon. So, ito siya ngayon. May kulang na maliliit na pyesa. O, di tapos na, di may bisikleta na siya, may masasakyan na siya. Hindi nga, itinabi niya yung bisikleta. Nandun, nakadisplay sa garahe niya. Bakit? Natatakot siya sumakay, baka bumagsak.
Sa makatuwid, ayun, pan-display lang yung kanyang bisikleta. Walang silbi. Hindi niya magamit. Galit na galit. Inis na inis yung lumboy. Huwad, ang hirap gamitin, hindi maintindihan. Pangatlo, walang silbi. Ay di ka nga masaya pagka ganun, di ba? Hindi lang sa bisikleta yan. Ganun din sa mga tao. Ang hirap pakisamahan ng taong huwad. Yung taong pahirap sa buhay. Ang hirap kausapin. Yung taong walang silbi. At yun yung kinagagalit ni Jesus sa ating pagbasa ngayon sa Ebanghelyo. The Pharisees, they were teaching the people so many things, but they themselves would not do it. Yung mga Pariseo, ang gusto lang nila, na pag ikaw pumunta sa templo, sumusunod ka sa lahat ng alituntunin para maayos sa templo, hindi nagkakagulo sa templo, maayos ang mga dasal at lahat ng ganon. Kaya ang dami nilang rules na ibinibigay. Papasok ka pa lang sa templo, ang dami mo ng rules na susundin. Dapat maghugas ka ng kamay. At meron silang mga ganyan, malalaking batya na nakakalat dun na paghuhugasan ng kamay. Ayan yan. Okay? Kaya lang, dahil sila yung mga namumuno, hindi sila naghuhugas ng kamay dun. Meron silang sariling hugasan ng kamay. Gawa ng hindi sila nakikihugas ng kamay, pag hindi sila naghuhugas, pagdating nila doon kung saan maghuhugas, binabaliwala na rin nila yung paghuhugas ng kamay. Sa makatuwid, kayo nag-utos, kayo bumabali. Huwad naman kayo fake. Yung ganun, di ba? Walang kaibahan doon sa boss mo na nagsasabing teamwork tayo dito, pero siya lang ang nasusunod. Ano ba yan? Di ba? O yung magulang, na galit sa anak niya dahil nangungupya sa eskwela. Ngayon si tatay niloloko ang kanyang asawa. Ano ba yan? Fake, di ba? Yung ganyan, di ba? Taong simbahan na dapat mabait, pag nakita-kita sa simbahan, walang katapusan ang pagkamarites nila sa ibang tao. Yung ganon, ano ba yan? Fake. Hindi ka makapaniwala sa ganon. Natural. Hindi ka masayang kasama yung mga yan. Kumbaga, huwad ang taong iyan. Ngayon, itong mga Pariseo, ang dami nilang inuutos. So many rules to follow. Yung ganyan. In the end, ang hirap ng magdasal. Pupunta ka sa templo, ang dami mo na. Ano ba? Dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. In the end, hindi mo matandaan lahat na hindi ka masayang nagdadasal, di ba? Baka mamaya, fake ako, ibang ganun. So, eto ka ngayon, ang hirap na kaya, di ba? Yung ganon. Ang problema dyan, eto mga Pariseo, hindi sila gumagawa ng hakbang para mapadali yung hirap ng mga tao. Pinababayaan na lang nila. So, pinapahirapan lang nila yung tao, di ba? Yung ganon. So, sabi ni Jesus, ano ba yan? Yung ganyan. Walang kaiba niyan. Sa taong ang hirap kausap, ang daming hinihingi, ang daming demands, ang daming angal, ang daming puna. Kakausapin mo ba yan? Papakasalan mo ba yan? Oo, mayaman wag na lang kaya. Iiwan mo yan ganyan, di ba? Tapos, ano mangyayari? So, walang silbi. Ang nangyayari, pakitang tao lang lahat. Ito sila ngayon. Sabi ni Jesus, they widen their phylacteries. The Jews, the devout Jews, they write verses of the Torah, of the law, put it in a little box, and they put it on their forehead. Nakatali yan dyan. So, makikita sa pictures, meron dyan. Para ipakita nila na sila ay banal, nagdadasal, pinapalaki nila yun. So, nandyan, malaking kahon, extra large. Nandyan. Para ipakita talaga, sumusunod sila sa batas ni Moses. Tapos, ang style nila, meron sila mga tassels. Meron sila mga nakatali dito, mga band, mga ribbon. Nakasulat doon yung mga titik ng batas. The words of the law are written there. Para ma-remind sila palagi na ang ginagawa nila, pahabaan yan ngayon, pahabaan. In other words, pakitang tao lang yan. Walang silbi. Walang silbi.
Yang ganyan. Ano sinasabi ni Jesus? Juan, ang daming inutos, di naman siya mismo, hindi sumusunod. Ang hirap kausap, ang daming inuutos, ayaw namang padaliin. Walang silbi, puro pakitang tao. Ang tawag dyan, pagka makasarili lang. Kayabangan. Kasi ako yung tagabigay ng utos. Utos ako ng utos. Hindi naman, nag-utos na nga, susunod pa. Parang gano'n eh, no? So, eto sila. Yan ganyan. So, ang tingin lang nila, yung papel ko sa buhay, ang katayuan ko. Ako yung pinuno dito. Sumunod lang kayo sa akin. Yung gano'n. Kayabangan. Ang taong mayabang, nilalayuan. Ang taong makasarili, hindi pinapansin. Yun eh. At may problema pa yan. Kapag ikaw huwad, iba ang bigkas at iba ang bakas. You don't walk the talk. Ang hirap sumunod sa'yo. Wala nang sunod. We don't obey each other. Kaya ang Pilipino, ayaw sumunod sa batas. Lagi tayo nagpapalusot. Pag hinuli ka ng pulis, may dahilan ka bakit lumabag ka sa batas. Bakit? Kasi alam mo, yung pulis mismo, kasi alam mo, yung mga namumuno, gano'n na mismo. So, hindi na uso yung sumusunod. At pag hindi tayo sumusunod, mawawalan tayong sense of authority, kapangyarihan. And authority comes from God. When we lose a sense of obedience, we lose a sense of authority, we can easily lose a sense of God. Kapag nagkakagulo tayo, madaling lumimot sa Panginoon. Experience natin yan. Kung nakihirapan ka lang, puro angal, ang hirap kausap, lalayuan mo yan. Yung taong hindi padadaliin yung buhay mo, yung taong pampabigat lang sa'yo, lalayuan mo yan. Diba? Ang taong mahirap kausap, mahirap kayakap, hindi mo sasamahan yan. Mabubuwag ang samahan. Ang kayabangan, naglalayo sa Diyos. Naglalayo sa kapwa. Eto ka ngayon. Pagmamalaki mo yung sarili mo, kayabangan. Wala namang silbi yun. Kasi hindi naman kami naniniwala sa'yo eh. Kasi hindi naman kami nakikisakay sa'yo, wala ka lang. Mag-isa ka lang dyan sa buhay mo. Malungkot. Kailangan mo ng ibang tao. Kailangan mo ng Diyos para makilala mo yung sarili mo. Kung yung hawak mo sa Diyos ay mahina at yung yakap mo sa tao ay mahina, paano makikilala yung sarili mo? Ang taong may kayabangan sa puso, malayo sa Diyos, malayo sa kapwa, malayo sa kanyang sarili. The curse of pride is that it's so hard. It blinds you to yourself. You cannot see God anymore. The curse of pride is that you become so callous, nagiging manhid ka, that you cannot feel your neighbor anymore. The curse of pride keeps you in a box. Focus on yourself, you end up a stranger to your own self. Kaya, ang sinabi ni Jesus, whoever exalts himself will be humble. Yung taong gusto niyan, laging siya ang nauuna, ayaw sa magparaan ng kanyang kapwa.
Yung tao siya lang lagi ang tama at hindi marunong sumunod sa iba. Yung taong wala siyang pakialam kaya mahirapan kayo at hindi siya tutulong. Whoever humbles himself, whoever exalts himself, will be humbled. Yan ang taong mapapahiya. The positive side. But whoever humbles himself, marunong sumunod, marunong tumulong sa kapwa, marunong magparaan sa kanyang kapwa. Ito ang taong kagigiliwan ng madla. Ito ang taong mamahalin ng Diyos. Ito ang taong magiging masaya sa kanyang sarili. Sinundo ni Mami yung kanyang anak sa kinder. Sinama si Yaya. Paglabas ng bata sa school, takbo papunta sa kotse. Yumakap kay Mami at humalik. Ibinigay ang kanyang bag kay Yaya. Pagsakay sa kotse, gusto niya kay Yaya tumabi. Ang layo kaya, Mami at Yaya. Pero bakit si Yaya ang gusto niyang kasama? Ganun lang kasimple ang buhay. Unang-una sa lahat sa buhay natin, hindi po ang pagdarasal. Hindi po ang pagiging mabait sa kapwa. Ang unang-unang bagay sa buhay ay pagpapakumbaba. The most basic thing in life is humility. And humility comes from that Latin word, humus. Humus is soil, earth, ground, mud. At ano ang lupa? Tinatapakan lang yan. Ang tingin natin dyan madumi. Hindi natin pinapansin yan. Pinapagpag natin yan. Ayaw natin yan. Nung ginawa ng Diyos ang tao, kumuha ng sandakot na lupa at kanyang hiningahan at naging tao. Kung hindi mo dadakutin yung lupa, hindi mo mararamdaman ang hininga ng Panginoon. Ang taong masayahin sa buhay ay yung mapagpakumbaba. Ang taong kinagigiliwan ng kamadla, yun lamang mapagpakumbaba. Ang taong binabasbasan ng Panginoon, yung taong mapagpakumbaba. Sino ang tinutukoy ni Jesus? Yung mga Pariseo, yung mga pari. Yung mga nakatira sa templo. Yung mga tungkol sa religion. Baka baliwala ang ating pagsisimba ngayon. Kung paglabas natin dito, wala naman yung kababaang loob. It all boils down to one thing. Be humble.